Nako, eto na mga kababayan at tagumpay na. Eto nangyari, iyak silang lahat. Kapapasok lang, mga congressman, iyak. Nako, yan po ang ating aalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play itong video na ito mga kababayan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to, no? Ito pong si Jose Claire Castro. Ayan, eto na naman, binira na naman po Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon, iwasan na po ng iba na manira, magbigay ng fake news dahil hindi po ito panahon talaga ng pamumulitika. Ayan mga kababayan, alam mo Castro, sablay ka palagi, no? Bakit? Simula nang nahinire ka, simula nang naging yosik ka, wala ka namang ginawa kundi ang mamuliti ka. Eto every single press con, ni Castro, kailangan nasasambit ang Duterte, mga kababayan, no? Then, tingnan nyo hindi po nagbabalita si Castro patungkol po sa mga updates, mga legacy project ni President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang kanyang ginagawa? Siraan po si BP Sara, kung hindi po si BP Sara ay si Pangulong Duterte or ang mga Duterte. Yun po, dyan po expert. Kung baga, Duterte expert po itong si Jose Claire Castro, kaya siya na-hire bilang Yusek, di ba? Tapos sasabihin mo iwasan ang manira, ikaw nga ito, simulat sa pool, ikaw ang nangunguna, di ba? Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa balitang yan, okay? Sabi po dito ni Unares, punta muna kayo sa salamin at tingnan ang sarili kung hindi ba namumulitika administrasyong ito. Correct. Ano pala ginagawa ng Malacanang? Hindi ba yan pamumulitika? Imbis na tutukan ang crisis, di ba? Sabi po ni Shanshen, ayan. Sabi po ni Lavender, looks who's talking. Claire, normal ang lahat ayon sa DOA. BBM, State of Emergency. Okay, Claire, di na natutulog si Garin. Senator Loren, one day lang pasok ng DOA staff. Ayan na, puro tulog pala. Isang araw lang ang pasok. Nako po. Mula talaga sa'yo, Ante Claire, yung pahayag na yan na iwasan ang pamumulitika. Wala talagang naniniwala sa'yo, Claire. Nako po. Sabi po ni Dolor Esquivel, wala naman kasi na pag-usapan na maganda sa administrasyon. Puro pangit na pangyayari sa gobyerno. Correct. So kahit anong gawin ni Claire Castro dito mga kababayan, even, lumuha pa ng dugo si Castro para lang tayo makumbinse, na talagang, maganda ang kanilang hangarin, di ba? Wala na po talagang naniniwala sa iyo, Claire. Kaya kung ako dito, eto nga, magpa-survey nga kayong mga survey firm kung may naniniwala pa ba kay Claire Castro. Kasi kung wala na, dapat siguro palitan na rin yan Tulad ni President Bongbong Marcos Jr. na nagnegatibo na po yung mga ratings sa mga survey. So tulad ni PBBM, tulad ng boss ni Claire, maging si Claire ay dapat na rin sibakin. Diba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin, pero bago po natin i-play yung video, sabi ni Claire dito, iwasan na ng iba na manira, magbigay ng fake news. Itong ipapakita natin mga kababayan, hindi po ito pagpapakita ng fake news, kundi pagpapakita po ito ng kabangagan. Okay? Ito. Sabi po dito sa post ng Banat News, ayan. Sabi ni President Bongbong Marcos Jr., we will not continue libreng sakay, but we will going to stop libreng sakay. Tama ba? Tama ba yung narinig na eto we will continue the libreng sakay. We will continue daw. We will
continue the libreng sakay, but we will going to stop the libreng sakay. Ayan. Kung hindi babangag yan, mga kababayan, di ba? Tapos napanood niyo po ba yung video nito, mga kababayan? Tapos sabay sabi niya, parang hindi niya alam na yung sinasabi niya, mga kababayan, di ba? I'm not doing this correct. Di ba? Parang ganun yung concept. Ikaw ba naman? Ikaw ang nagbabasa ng script, hindi naman kami. Sino sisisihin mo? Mali ang pagkabasa ng script? Nako, nagbabasa ka na nga lang ng script, hindi mo pa inaayos, di ba? Dahil hindi po kasi mula sa puso ang inyong mga speech, ang inyong mga sinasabi ay hindi mula sa puso, no? Iwasan niyo na ang sobrang script, no? Sa bagay, eto nga, may script na, nawawala pa. Paano pa kaya kung mawala ng script kung hindi ba talaga mawala? Diba? Hindi kasi talaga bukal sa loob ninyo yung mga sinasabi ninyo eh. You know what? Kahit naman wala kang script, kung talagang you know everything, no, na nangyayari sa administrasyon mo, madali mong masasagot yan, no? Sabi nga, may nabasa po ako sabi doon ang kaunting kaalaman, talo po yung mga expert, no? Yung sinasabi ng expert, yung expert ka lang sa iisang bagay, talo ka ng mga kaunti lang na nalalaman mo, no, ng isang tao. Kaysa sa isa lang ang alam mo pero expert ka. Kaysa sa alam mo ang lahat pero hindi ka lang expert, di ba? Yun ang mas maganda. You are not expert but you know everything. Di ba? So, yan mga kababayan, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dito. Sabi po ni Janet, ika nga, the left brain has nothing right. The right brain has nothing left. Ayun na. You can't spell bongbong without bobo. Tama nga naman Hindi mo talaga mai-spelling ang bongbong kung walang bobo. There is always a bobo in bongbong. Diba? Parang switch on and off. Ayan. BBM walang concrete na solution sa oil crisis kasi walang alam. Ang alam niya kung paano magnakaw sa pera ng taong bayan. Sabi po yan ni Beldia Morin. Ayan. Ito pa. Sabi po nito ni Tony Chanchon. Tuloy ang libreng sakay, basa, pero walang masakyan na basa. Parang pinasakay kayo sa hangin, ganon. Okay, libre ang sakay. Sa hangin kayo sasakay. Nako po. Unsa na ni Oy, sabi ni Jeffrey. Sabi po dito ni Otto, when ginamos has sugar, you cannot taste the exact seasoning. Bobo, ayan. Yung ginamos, yung yung bagoong isda, di ba? Yung ginamos, bagoong isda. Meron akong yan dito masarap, no? Pero pag bilinagyan mo ng asukal, ewan ko lang kung anong sarap pa niyan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karabin natin? Just comment down below. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Eto na po mga kababayan, pasok. Kung ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, ngayong vlog na ito, papanoorin natin sabay-sabay ang pag-iyak ng mga congressman sa House of Representatives. Ang daming umiyak ngayon sa House of Representatives. Yan ang sinabi ko sa inyo. Diba? Ano sabi ko? Huwag kasi kayong mamintang ng isang tao na wala kayong ebidensya. Ngayon, hindi sisipot yung tao, umiiyak kayo. Ano na dilima? Iyak na naman. Ano na jokno? Iyak na naman. Ano na nuwistro? Iyak na naman. Sa totoo lang guys, no? Walang biro.
Instead na sila yung papansinin ng taong bayan na sa impeachment ni BP Sara, lahat nakatutok, buong sambayan ng Pilipino nakatutok sa impeachment at pinagtawanan itong mga congressman. Mukha silang tanga eh. Mukha talaga silang tanga kasi nagsisession sila, naghihiring sila, hindi naman sila sinisipot. Parang mga tanga. Sila rin ang mga nagagalit doon. Hindi nila alam, behind, pinagtatawanan lang sila ni VP Sara. O kasi sino ba namang hindi tatawa dyan? Mamimintang sila. Wala silang sapat na ultimate facts. Hindi naman makasagot si VP Sara dyan kasi wala naman silang detalyeng explanation kung ano yung ginawa ni VP Sara na impeachable offense. Hindi sila sinipot ni VP Sara. Ngayon paiyak-iyak kayo. Ito. Bago natin i-play itong mga video na ipapakita ko sa inyo umiiyak na sila, no? Like muna and share ha, and subscribe sa Donmar TV para updated kayo. Ito na. Ito na yung mga umiiyak na mga congressman. Sabay-sabay nating pagtawanan silang lahat. Ito. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle. Hindi kasi nipot. Hindi kasi nipot. A bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. Ipinamukha nila na si VP Sara raw, ang dami raw lawyer. Yan ang nila ikalandraka sa sabayan ng Pilipino na ang daming lawyer ni VP Sara. Kayo, iyak na naman kayo dyan. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. So iyak. Bakit? Hindi ko binigyan talaga nila ng emphasis na hindi a-attend si VP Sara. Di ba? Halatang halata na nakatutok yung media sa kanila. Pabida effect ba? Gusto kasi ng tong mga congressman na ito, grandstanding. Gagamitin nyo pa ang popularidad ni VP Sara para sumikat kayo. Paano yan? Umiiyak kayo ngayon. Simula naman sa simula mga kaubayan, ganun ang ginagawa nila para sumikat sila. Even not BP Sara ha, basta makunik lang sa Duterte kahit sinong Duterte. Okay? Sikat kasi ang Duterte mga kaubayan. Kaya kahit sinong politiko, it's either bad or good publicity. As long as madikit sa Duterte, they will grab the opportunity. No, bakit? Gusto kasi nilang makilala sila ng taong bayan. Ha? Kaya nang sabi ko, whether it is good or bad publicity, is still a publicity. Parang mga artista yan mga kababayan. Wala na kayo sa 2028, wala na kayong future. Wala na kayong future, sa totoo lang. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Gawin nyo na lahat ang gusto nyo. Umiyak kayo na umiyak. Umiyak kayo na umiyak. Sa totoo lang, nasasaktan silang lahat. Yung hindi ka sinipot, talagang masakit yan. Giving an example yung may kayo, iniimbitado ka, may may birthday ka, birthday mo. Example lang ito Kung yan, for example, sabi niya nasa konstitusyon na kailangan umattend. Okay? Si BP Sara sa kanyang impeachment. Kayong hindi umattend, sige. Kasuhan niyo si BP Sara. Dalhin niyo sa korte para matauhan talaga kayo. Yan naman siguro ang gusto ni BP Sara no? Hindi mag-hearing dyan kung di sa korte na lang kayo mag-usap. Ngayon, kung sa palagay niyo tama kayo, at nababastusan kayo kay BP Sara sa ginawa niya, dalhin niyo sa korte, kasuhan niyo. Lahat na ng mga impeachment article na yan, isama niyo na doon sa korte sa kaso ninyo. Doon niya sasagutin yan, promise. No? Doon kayo magkakahiyaan. Kasi sa korte, mga karibin natin, no? It is all based on evidence. Hindi yung mga herese-herese lang. Dito po kasi sa House of Representatives, makadinig ka lang ng teka lang, Duterte yun
Oo, gawa tayo ng resolution, mag-hearing tayo. Ha? Impeach natin to. Nakarinig ako ng ng confidential fund hindi raw tama. Oh, 'di ba? Ganun po ang nangyayari diyan sa House of Representatives, no? Kaya dapat tama. Oh, kung ako sa inyo, dalhin niyo yan sa Korte Suprema. Ah, ipakita niyo na tama ka talaga kayo. Oh, kakampihan ko ngayon yung House of Representatives, especially itong Committee on Injustice, okay? Kampihan natin, sabihin natin sa kanila, oh, tama kayo, dalhin nyo na yan sa korte. Huwag na kayo mag-impeach pa para makulong si BP Sara. Oh, kung sino po. Diba? Kung sino po ang magtagumpay sa inyo. And absolutely, BP Sara will win, no? The battle. Diba? Kasi wala nga kayong may pakitang ebidensya eh. Dapat talaga sa korte na yan mga kababayan para matauhan ng mga ito. Oops, teka lang, nag-impeachment tayo. In-impeach natin si BP Sara, wala pala tayong ebidensya. Sufficient in substance, no? Sufficient in form, sufficient in grounds. Tapos walang ebidensya. Aba, naglokohan po mga karabin natin. Diba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion? Reaction patungkol po sa video ito mga kababayan, just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po at malaking tulong po yan.